So marahil hindi lang ako yung nakaisip ng tanong na to. Marahil naisip nyo rin to. Kung ang running ba or yung pagtakbo-takbo natin is nakakasira ba ng tuhod? Nagre-resulta ba ito ng osteoarthritis? So naisip ko yan kasi ako personally sa mga nakasubaybay na dito sa channel ko, binahagi ko na itong dalawang tuhod ko for the past 2 years na injury to sa basketball. 2023 April tapos April of 2024 na injury to. Tapos siguro mga more than 10 years na disgrasya din ako sa motor. Tuhod din yung naging problema. As in nakita talaga yung buto dito sa kanang tuhod ko. Tapos noon, naging sedentary yung lifestyle ko. Parati na lang akong nakaupo. Yun, naging weak yung mga kalamnan ko sa lower body. For me ha, yung assessment ko, yun yung nakikita ko dati. Anyway, almost mag-iisang taon na ako sa running era ko. June 1 talaga ako nagseryoso sa pagtakbo-takbo ko. So far, naging contrary naman yung naging resulta. Instead na magkaroon ng problema yung tuhod ko ulit, hindi naging ganon. For me, sa assessment ko lang, naging mas lumakas pa siya. Mas naging maganda yung estado ng mga tuhod ko. I don't know sa inyo, pero kung ibabase natin sa mga studies, well, makikita natin. 2017 to na study. 2017 meta-analysis revealed that recreational runners katulad natin, na hindi naman talaga ganun ka-competitive, kundi gusto lang sumasali paminsan-minsan sa mga race, sa mga fun run, ganun, had a lower prevalence of knee and hip osteoarthritis compared to sedentary individuals and competitive runners. Bale, kung recreational runners ka, around 3.5% lang ang prevalence ng knee at saka hip injury or hip problem, kumpara sa mga sedentary lifestyle na 10.2%. Pero pagdating sa competitive runners, medyo mataas, 13.3%. So, understandable naman siguro yun kasi yung mga training nila iba sa atin na mga recreational runners lang. So, ito yun. Ito yung sinasabi ko na hindi naman talaga nagkukos ng problema sa mga recreational runners or maliit lang na percentage ang nagiging problema or nagkakaproblema pagdating sa mga tuhod saka hip. Now, another study na nabasa ko dito is itong 2023 study found no difference in the prevalence of knee osteoarthritis among runners with varying weekly running volumes compared to non-runners. Walang pagkakaiba sa mga non-runners saka runners. Yun, nag-align naman sa napansin ko. Instead nga, yun nga, yung sinabi ko, naging mas maganda pa. Pero may paalala dito, especially sa ating tumatakbo, na maaaring magresulta sa atin o magresulta ng knee injury. Ito, number 1, improper technique. So, poor running form can place undue stress on the knees. Yung nagsimula ako sa running, akala natin na napakasimple lang ng running. Pero, yun, meron pa palang proper form. So, improper form may result sa knee injuries or mga injuries na nag-e-involve sa ating lower bodies or lower extremities. Pangalawa, inadequate footwear. Worn out or inappropriate shoes can affect running mechanics. Ito, napansin ko lang naman din, depende sa sapatos ko, parang nag-iiba din yung mechanics or running mechanics ko. May sapatos na medyo hirap ako sa pagtakbo. May sapatos din na mas fluid yung pagtakbo ko. Mas sabihin na natin, mas madali siyang itakbo. Siyempre, mapapansin nyo lang yon kung meron kayong mga iilang sapatos na kasi wala kayong point of comparison kung iisang sapatos lang yung ginagamit nyo. Kung medyo andun ka na sa stage na somehow meron ka ng 2 or 3 pares ng sapatos panakbo, mapapansin nyo talaga yun na meron kang sapatos na medyo mahirap itakbo. Nakaka-apekto siya sa running mechanics mo. Katulad ng ginamit ko kanina, yung Brooks ko na Trace 2. Ito yung isa yun sa, or I think ito yung pinakamatigas talaga pagdating sa midsole ng sapatos. Nakaka-apekto talaga siya. Kasi yung isang daily trainer ko na talagang gamit na gamit, yung Anta G21 Pro, sarap itakbo. Andun yung cushioning na talagang malambot, pero hindi siya malambot to the point na hindi na siya nagiging responsive sa mabilisang takbo. Tapos kahit mabigat siya compared dun sa Brooks Trace 2, hindi mo mapapansin kasi yun nga, springy. Andun yung energy return. Maganda siya itakbo. So yun yung isa sa pinaka naging paborito ko ngayon. In fact, bumili ako ng isa pang Anta na sapatos
race day shoes naman yon or high performance shoes para sa mabilisang pagtakbo na yon, carbon plated. I-review ko, i-unbox ko soon pag dumating na dito sa amin. Anyway, pangatlong consideration is sudden increase in mileage. So, dapat hindi tayo padalos-dalos. Hindi tayo dapat maging agresibo sa pagtaas ng mileage kasi maaaring magresulta yun sa injury, especially sa lower extremities natin. So yun yung tatlong consideration. Anyway, ulitin ko lang base sa mga studies na nabasa ko at base sa naging experience ko, ang running is not inherently bad para sa ating mga tuhod.